sa buhat Acts. John, Acts. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Buhat kapitulo 2. Ato ning basahon Acts chapter 2. Dihi ta magsugod og basa sa Acts chapter 2, 42 hangtod verse number 47. Acts 2:42 to verse number 47. Ako magbasa verse 42. Kamo verse 43, unya dunganan na to verse 47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Kamo basa? And hearing upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common. And so were their physicians and goods, and parted all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. At ang dunganan, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. May God bless His holy word. Mag-amputa. Ginoo, salamat sa matahom nga adlaw imong gidugang sa among kinabuhi. O Dios, among giisip nga kini usa ka gasa. Amahan, dili tanan karon nga adlaw nakamata. Ang uban o Dios, nagpadayon sa pagkatulog. Ang uban Ginoo nabugtuan sa kinabuhi. Ang uban Ginoo tuwa sa ospital. Kritikal ang ilang kahimtang. Apan o Dios, kami nagadaig kanimo. Ay mong gihatagan og tsansa Ginoo. Nga naami sa maayo nga panglawas. Imong gilugwayan ang among kinabuhi. Usa kini kapabor ug gasa amahan. Nagaampo Lord sa imong atubangan ini nga takna nga imong ablihan ang among kasing-kasing. Huna-huna ug salabutan nga masabtan ang imong pulong sa yano nga pamaagi. Gamita o Dios ang imong yano nga alagad sa pagsaysay sa imong pulong. Ang akong kaalam o kahibalo Ginoo limitado kaayo Lord. Apan nagaampo Ginoo ay imong panalanginan ang matagusa kanamo na masabtan ang imong pulong. Ginoo giyahi kami labi na imong alagad pagwalis imong pulong karon nga buntag among kinitugyan. Uban sa pagpasalamat o paglaom amon ing madawat pinaagi sa pangalan ni Hesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Makalingkod ang tanan. Balik ta sa atong lingkuranan. Dinhi sa Acts chapter 2, mao kini ang libro sa buhat kapitulo 2, makita nato ang gitawag nato nga early church. Unsa man ning early church? Mao ni siya ang una nga iglesia, ang una nga simbahan. Diin gipamunuan, gipanguluhan ni Ginoong Hesus. Unya sa dihang mibiya si Hesus ang iyahang mga apostoles. Amen? Nagsugod ang simbahan sa diyang wa na si Hesus, wa na ang ilang magtutudlo ang mga apostoles na bilin, o karon nagatigom sila. Ang first church sa New Testament or early church, human nga mikayab si Ginoong Jesucristo ngadto sa langit. Ingon sa Biblia sa verse 42, and they, sila, mga Kristohanon, amen? Mga taong luwas, continued steadfastly in the apostles' doctrine. Tanawa, pagkanindot, no? Nagpadayon gyapon sila sa doktrina sa apostoles, steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Nagkatibulaag na yung taon ang mga apostoles, ang uban ipangdakop na, ang uban napatay na. Pero pasalamat sa Ginoo nga ang first church nagpabilin ang mga Kristohanon nga madasigon gyapon sa pag-alagad. Amen? Kaya ang tendency man gyud kung wala nay mulid, wala nay mangulo, murag mahuyang. Pero pasalamat ta nga nagpadayon gyapon sila
Unya, sa ilang pagpadayon ninyo sa Biblia, sa unsang pamaagi sila ng padayon, they continued what? Sa inyo sa Biblia, they continued steadfastly. Saan ang word nga steadfastly? Saan ang word nga steadfast? The word steadfast means firmly fixed in place. Saan ang word nga firmly fixed in place? Gipahimutang sa usa ka dapit nga firmly. Saan firmly? Ligon. Amen? Kita na ba mo og gipahimutang nga ligon? Sama aning poste. Kani gipahimutang ni dinhi nga ligon. Steadfast ni. Isibog gani. Bisa kung saan ako nagsibog. Di gyud masibog. Kabalo mo nga no? Gipahimutang ni nga ligon. Amen? Muna siya ang word nga steadfast. Ingon sa Biblia, kining mga tawhana continued steadfastly. Nagpadayon nga ligon. Amen? Pwede man ang tao makapadayon, pero ang uban nagpadayon nga huyang. Ang uban nagpadayon nga luya. Pero nagpadayon. Pero nindot yun nga mo padayon nga ligon. Ang title sa mensahe karon nga buntag, A Steadfast Church. Ang ligon nga iglesia. Ang New Testament church, ang early church sa New Testament, the Bible says they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Pagkanindot, kinagpadayon sila, og sa ilang pagpadayon, unsay ilang gipadayon? Apostles' doctrine. Amen? Padayon yun sa doktrina. Unsay pulos sa simba, kung di ta maghisgot sa doktrina sa apostolis, sa doktrina sa mga tinunan ni Jesus, doktrina sa impyerno. Nga ang impyerno tinuod. Amen? Nga ang impyerno matuod nga dapit. Adunay uban relihiyon at tudlo nga ang impyerno dili tinuod. Paningon sa Biblia, ang impyerno tinuod. They continued steadfastly in apostles' doctrine. Unsa pa gyud? Tanaw sa Biblia, unsa ilang gipadayon? And fellowship. Unsa nang word nga fellowship? Duha na siya kapulong fellow and then ship. Unsa nang fellow? Kauban. Unsa nang ship? Barko. Ship ba? Fellow niya ship. Diba? Ang fellow, kauban. Ang ship, barko. Kauban nga barko. Fellowship. Pero sa Kristohanon, ang fellowship, mauning panagdait, pagkauban, pag-ubanay. Amen? Mag-fellow, asa mo? Ay, mag-fellowship me. Mag-uban me dito sa simbahan. Amen? Magdinasigay. Fellowship. Yeah, of course, sa fellowship, dili gud mawala ang pulong sa Dios. Amen? Mag-fellowship. Unya, sa fellowship, na mga games, diin malingaw. And then sunod, dun sa pagyod. And in breaking of bread. Dili pwede nga magsigara tag fellowship, sigara tag tuon sa doktrina, sigara tag Bible study, si tag tuon sa Biblia, unya sige tag fellowship, unya walay. Nasa man ang breaking of bread? Kaon na, oy. Breaking of bread. Nagbahin-bahin sa tinapay. Kung namoy tinapay diya, ayaw po niya suluha pamahin sa no. Breaking of bread. Dili pwede magsira tag doktrina din magsira tag fellowship niya way kaon mga pasmo ta. Mag-uban gud ni, amen. Pero di po pwede nga sige tag pangitag kaon unya way pulong sa Dios. As labaw pa na sa buwan. Sige rag kaon unya way pulong sa Ginoo. So mag-uban, apostles doctrine, fellowship, and in breaking of bread, and then prayers. Mag-inam po ay dayon. Nagtestohan ng din simbahan, natay problema, musulti ta, atong ampuan. Amen? Nay problema, ang uban din gasmay lang ni, pero problemado ni ba? Walang takabalo silang problema ni, ang uban, mauli ni, wali bugas. Ang uban, mauli ni dito, napaniutang. Kunya, kawang kolektor, nagulat na. Takabalo, na mga problema. Ako lang ng paragan pero ang tinuod, naging tayo problema. Amen?
Lahi-lahi ang problema nga atong ginatubang. Pero di gyud nato ikalimod matag-usa nato natay problema. Mga estudyante din moingon gaya ni Pastor Muhammad ni study para ba ko exam na ba mo ugma. Naagid tay lahi-lahi nga problema. Muna nga mag-inampo ay matag-usa. Amen? Breaking of bread and in prayers. Na karon nga buntag balikon nako ang title sa message, A Steadfast Church, ang iglesia nga lig-on. Ang word nga steadfast, firmly fixed in a place. Ang iyahang synonyms, steady. Unsa man ang steady? Dili mabalhin. Amen? Naisings nga gaingon, kung asa ka gitarok, didto ka magabok. Grabe po na nga sings eh. But pasabot di magsigbalhin-balhin. Amen? Kung asa ka gibutang, hala, diya ka, pabilin ka din ha. Constant. Ano saan ang constant? Makanunayon. Ang pagpangalagad sa Ginoo, dili pwede gana-gana lang. Amen? Dili ka mangalagad sa musimba ta kay bibinta ka ron. Musimba ta kay way lingaw. Hoy, mani kag simbahan, di nilingaw-lingaw dere. Amen? Ang pag-ani sa simbahan, gatuon ta sa pulong sa Dios. Pag-ani mo ni walihan ka. Kunya pagwali pagid maigo pagid ka sa wali, nya mayo di na ko mobalik to kay wa ko nalingaw. Kung kalingaw, lingaw-lingaw imong tuyo, sayop ka. Dili simbahan imong anhian kay di nilingaw-lingaw dere. Amen? Pulong sa Dios ang atong ganhi. Unya ang pulong sa Dios, Hebrews 4:12, hait pa sa espada nga duhay sulab. Igo kita. Matigbasan kita sa pulong sa Ginoo. Una, Kristohanon, steadfast. Ang Kristohanon dapat makanunayon, dili kay paganagana lang, di kay mo simba lang tag makabinta, di kay mo simba lang tag way lingaw. Ang pag-alagad sa Dios, we should be steadfast. Di matarog. Makanunayon, dedicated. Doon sa manang dedicated, dapat dedikado ta. Amen? Bisag unsay mahitabo, faithful. Muna siya iyang mga synonym sa word nga steadfast. A steadfast church. Pagkanindot kon ang atong iglesia masusama sa early church, no? Makita nimo ang ilahang apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayers. Maunay nakahimo nila nga lig-on. Amen? Kay nag-uban ng upat ka butang. Ingon pa din na, continued. Una day, continued steadfastly in apostles' doctrine, continued steadfastly in fellowship, continued steadfastly in breaking of bread, continued steadfastly in prayers. Kung magpadayon ka ng upat ka butang, mahimo ta nga steadfast church. Amen? Lig-on nga iglesia, dili matarog nga iglesia. So, adunay unom kabutang. Atong isbutan about a steadfast church. Kasagaran, magwali ko, tulo ka puntos. Kabantay mo? Tulo. Kunya, kung tulo ka puntos, mahuman taog, unsa oras sa maman? Alas 12. Kunya karon kay unom man ni ka puntos, unsa oras ka maman? Kamo na ray sabot, di na ko isaba ang oras. Basta pabaon mo na ko daan nga unom ni ka puntos. Magwali ko og tulo ka puntos, alas 12 ta mahuman. Kani kay unom man kamo na tag-anon sa oras mahuman. So unom ka butang. Kining unom ka butang sa steadfast church, sa iglesia nga lig-on, sa iglesia nga dili matarog, iglesia nga nangalagad sa Dios, dili lang paganagana. Amen? Iglesia nga nangalagad sa Dios, nga dili lang sabay sa uso, iglesia nga nangalagad sa Dios nga lig-on. Daghan iglesia karon. Ang problema sa mga iglesia karon kay ang pagpangalagad sa Dios dili steadfast. Simba ko kay dako kay kong problema. Pero kung wala problema, di pa makita simbahan. Musimba ko kay tay na ako'y sakit bay. Ingon sa doktor, isa na lang daw ko katuig, mamatay na ko. Magdurag simbahan kay dying na. Dili pwede ingon ana ang pag-alagad sa Dios. Amen? Dapat ang pag-alagad sa Dios steadfast, makanunayon, faithful ang pag-alagad sa Dios, dedikado ta ang pag-alagad sa Dios, bisan way kwarta,
firm. Amen? Bisan way bugas, di ta matarog. Di ko mo simba, oy, tay, may pamahaw ba? Pues siguro, naning simba rin ni karon may pamahaw. Kung amoy pamahaw, bangil-bangil sa inyong kape. Pero bisag way bugas, bisag way kwarta, kung ang atong attitude, di ta matarog, dili ang bugas mo makababag sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Ingon pa ni Pablo, unsay makapahimulag nato sa gugma sa Dios? Kasakitan ba? Tribulation? Famine? Kagutom ba? Si Pablo, grabe nga kasakitan, grabe kagutom na agyan ni Pablo, yet ni padayon sa pag-alagad sa Dios. Amen? Kay kung si Pablo ni undang pa, ni biya pa, wag yun tay pulong sa Ginoo karon pila 14, 13 ka libro. Gikan sa Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews. 14 ka libro gisulat ni Pablo. Kung si Pablo na backslide, kulang ng Biblia og 14 ka libro. Pero ingon ni Pablo, dili ka sakit, dili ka gutom, dili ka hubo. Amen? Agi si Pablo og kahubo. Nakedness, peril, kakuyaw, sword, bisag kamatayon pa. Ingon ni Pablo, di ni mo makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Amen? Nga naman! Kay si Pablo, steadfast, firm, di matarog, wa mo atras, taliwalan sa kalisod, kapait, problema. Sa pag-alagad sa Dios, si Pablo may padayon. Amen? Naatay ihimplo sa pulong sa Dios nga kung moabot man galing natong kalisod, which gatubang na ganit ni nato karon kalisod. Pero di gyud ta mo biya sa pag-alagad sa Dios. Unang kabutang, nagsugod sila og RW. Nagsugod og R, nag-end og W. A steadfast church. Una, diya sa verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Notice the word. They continued steadfastly. Nagpadayon sila nga ligon. Una nga makita nato ang RW is relentless in their walk. Unsa nang word nga relentless? Relentless in their work. The word relentless means no decrease. Nangalagad sila sa Ginoo, ang ilang pag-alagad sa Dios wala. Unsa nang decrease? Mubaba. Ang ilang pag-alagad sa Dios, kung giunsa nila pagsugod, maupod ang ilang paghuman. Amen? Relentless. Madasigon siya karon, madasigon siya ugma, madasigon sunod tuig, madasigon hantod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Relentless in their work. Pero kita usahay, mga lagad sa Dios, madasigon lang tag natay ganahan sa simbahan. Gwapuha ato niya. Gwapaha ato niya. Ang dasig ka ba ito simbahan? Pero ang pag-alagad sa Dios dapat relentless ta. Amen? Madasigon ta karon, ugma, sunod adlaw, sunod semana, sunod tuig, sunod century, kung buhi pa ta, madasigon sa pag-alagad sa Dios. Relentless. Amen? Dili mo decrease ang kadasig. Mao ni ang nakita nato sa early church. Relentless in their work, they continued steadfastly. Nagpadayon sila nga ligon. Amen? Wag gid sila matandog. Grabe, gipamatay ang ilang mga kauban, gipangpriso. Apan ang nahibilin, wa matandog. Amen? Kita ga, kung patyon natong kauban, sige. Simba mo, makitaan mo, priso mo, latoson mo, patyon mo. Laliman ka sa ilang pagtigom, ilan lang kayong pagsira ang ilang mga balay. Amen? Pero padayon nga po sila. Kung kita ga to, at di na makapilapil yan, matay man taliya. Pero kining early church, grabe ang ilang pag-alagad sa Dios. Pamatyon na sila, lutoso na sila. Pero makita ni mo, they continued steadfastly. Amen? Kita, wapagani tagisugdag patay. Wapagay tagisugdag latos. Wala na, luya na. Pero kini nga mga Kristohanon, grabe luoy kayo.
gipamatay, gipanglatos, gibato. Ilan na lang kung gisira ilang balay for fear of the Diyos, yet nagpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Kristohanon sa atong pag-alagad sa Diyos, dili ni sa gulag tiaw-tiaw, amen? Di nato ni kumidyahan. Kung nakapadayon sila sa ilang kalisod sa mga paglutos, kahayahay sa atong pag-alagad sa Ginoo karon. Walay mulutos na to. Muna nga Kristohanon, relentless in their walk. Wala gid nag-decrease ang ilang strength. Wala nag-decrease ang ilang pace. Unsa nang word nga pace? Ang ilang speed ba? Kung unsay sugod, kita bitaw ko sa Olympic Marathon, Filipino nakadaog, 21 years old, 2000, sa to nga 2022 man siya to. Filipino nakadaog, 42 kilometers. Gidagan niya og 2 ka oras og something, 2 ka oras og 40 minutes man siguro to. Ma-imagine mo ng 42 kilometers daganon og 2 ka oras. Kabalo mo nganong nahimo, world breaking record pa gyud ang iyang gihimo. Nga naman, relentless siya. Ang iyang pace, word nga relentless means maintain. Amen? Wala ning decrease. Kung unsa kusog iyang pagsugod, maupod ka kusog iyang paman. Kita, padaganon ta. Perfect pa. Sutoy pa sa manatad. Pagabot sa unahan, bitay ng dila. Kamo na rin padayon, kapoy kayo. Pero kining katong tao nga sa Olympic, nakadaog siya, relentless. Maintain niya iyang speed. Wa gyud siya muhinay, gikan pagsugod hangtod nahuman. Ang pag-alagad sa Dios, dili pwede nga magluya-luya ta. Amen? Pildihon ta sa atong kaaway, maapsan ta. Kita naman nakatisting na magbukuron mo giro. Bisag kung saan mo kakapoy ba? Sotoy kay kamudagan. Kinairo! Mapakan ko! Adrenaline rush. Bisag kung sa kakapoy. Busakad pa, makalupad lagi ka. Kay hadlo ka mapakan zero. May imagine mo nga ang atong kaaway nga nagukod ang yawa. Mo na nga di pwede hinay-hinay. Amen? Maintain ang atong pace. Ang pacing, ang speed na to. Pag-alagad sa Dios. Kung madasigon ta karon, magpabilin ta nga madasigon. Kaya ang yawa, dasig ra bagyo kayo. 24 hours, wipe hulay ang yawa. Mababagan kita, maghinay-hinay ta. Unsa nang word nga relentless? Not subject for change. Di siya mausab. Sa doktrina, di mausab. Amen? Iyang prayer life, di mausab. Ang fellowship, ang breaking of bread, di mausab. Amen? Salamat sa mga Kristohano, no? Pagdindaghan ng pagkaon, di ba? Oh? Salamat sa mga Kristohano nagdala sa pagkaon. I hope dili ni mausab. Amen? Kung mausab man galing, karon gulay, ugma, sunod simana, litson na, di ba? Nindot na nga kausaban. Pero sa itong pag-alagad sa Diyos, dapat di ta mausab. Amen? Kadaghan na pag-ikad, dasig kayo karon. Later on, wala na. Ato ra kung iampo sa Ginoo. Amen? Nga mapadayon ta. O sa atong pagpadayon ta, relentless ta. Amen? Nga di ta mag-change. Dasig ka karon, unya ugma naluya ka. Ayaw, tugote ang yawa, maglimbong sa imong kinabuhi. Ngaya kang luyahon. Word nga relentless. Don't get tired or weak. Muna siya ang relentless. Dili siya kapuyon. Dili siya maluya. Amen? Sa atong pag-alagad sa Dios, bahalag may bugas, bahalag na problema, di taangay maluya, di taangay kapuyon. Why? Kaya nag-alagad ta sa King of Kings. Nag-alagad ta sa Lord of Lords. Ang atong gialagaran, ang Dios nga naghatag sa atong kusog. Ang Dios nga nagpapitik sa atong kasing-kasing. Unya, moingon din ka nga, di ko musimba, kay gikapoy ko. Ba, putlo na sa Ginoo imong ginhawa. Siya ra ba'y naghatag sa imong ginhawa? Kristohanon, we need to be relentless in our walk. Amen? Sa man ang word nga walk? Sa atong paglakaw, sa pagpangalagad sa Ginoo. Dapat di ta kapuyon.
Basig kapuyon na ka ba? Kunya mo yung nakadugay na ko si pamalaga sa Dios, anak gilaay na ko ayaw. Di taangay laayon, di taangay kapuyon, di taangay nga mausab. Kung unsa ta karon, atong iampo gyud sa Ginoo, Ginoo tabangi ko nga magpadayon ko nga lig-on. Amen? 1 Corinthians 15:58. Unsa ingon sa Biblia? Kisa na ka-memorize. 1 Corinthians 15:58. Kasi sugod na. Wala gid niya akong memory ay. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in Albusa, mga higug mga igsuon. Di ta matandog, amen? Di ta mauyog, unmovable, kanunay nga madagayaon, always abounding sa buluhaton sa Ginoo. Kay kita na sayod nga ang atong paghago, unsa daw? Dili kawang atubangan sa Dios. Ang imong pagsimba, di ni sayang. Amen? Your work shall be rewarded. Ang pagdala nimong pagkaon sa simbahan, di ni sayang. Kaon lagi na tanan niya. Huwag masayang ka na. Amen? Pero di na buti pasabot sa maong gisgutan sa Biblia. Buti pasabot, dini atong paghago, di ni masayang kay ang Dios magaganti na to. Amen? Kanang gidala diha nga nagsingot-singot unsa ganaw? Pagkaon man ginatanan. Ingon sa Biblia, di na sayang. Kay ang Ginoo mag-reward na to. Amen? Naggasto ka na og mga 250. Inigbalik ana sa Ginoo himuon niya 500. Himuon pa nag 1,000. Mao kabalo pila imong gigasto na. Dili ako'y mo ganti nimo. Kung ako'y mo ganti, agoy, kanse gyud ka. Lugi ka. Pero Ginoo ang mo ganti, di gyud ta malugi. Amen? Mo na nga sa atong pag-alaga sa Dios, relentless. Amen? Relentless in our walk. Sa atong paglakaw, sa atong pag-alagad. Dapat ang atong space, ang atong pacing maintain. Di ta ma-change, dili mo decrease. Ang atong pag-alaga sa Diyos, dapat di ta kapuyon, di ta maluya. Firm in belief. Ligun ta kung sa atong gituuhan. Mo na siyang word nga relentless. Firm in belief. Kung sa atong gituuhan, nga si Ginoong Jesucristo mo balik pag-usab. Amen? Og kuhaon taniya iyang mga anak, og dadon ta didto sa langit, magpuyo sa kalipay uban sa atong Ginoo. Nga didto sa langit ingon sa Biblia, wala nay kasakit, wala nay paghilak, ug wala nay kagulanan, magpuyo kita sa kalipay hangtod sa kahangturan. Unya, magpaluya-luya ka? Dapat relentless in our walk. Amen? Number 2. Verse number 43. Verse 43. The Bible says, and fear came upon every soul. Pagkanindot, ang mga kalag sa simbahan, adunay kahadlok miabot sa tanang kalag, and many wonders and signs were done by the apostles. Daghan pang katingalahan, ug mga timailhan, nga gihimo sa apostoles. Natiman-an nato niha, kaning signs and wonders that were done by the apostles. Signs and wonders are as a sign for the Jews. Timailhan nila silang Messiah. The Jews require a sign, but the Greek seek after wisdom. Kabalo mo unsang wisdom? In the book of Colossians, Christ is the wisdom of God. Ang mga Hudiyo, kinahanglan silag sign. Unsa mang sign? Katong patay mabuhi, ang sakit maayo, ang bakol makalakaw. Pero ingon sa Biblia, ang Greek seek after wisdom. Amen? Ang atong ginapangita mo ni pulong sa Dios, si Kristo. Dinin sa pulong sa Dios, verse 43, and fear came upon every soul. Ang tanan nga naa sa iglesia, nga nangalagad sa Dios, unsay naa nila? Na sila'y kahadlok dito sa Ginoo. Subok pamalandungon nga sa simbahan karon ay mga Kristiyano nga way kahadlok sa Dios.
Nahadlok sa ilang pastor. Di mo angay mahadlok sa pastor? Taguin sigarilyo, kaya sa pastor. So, pulos ang imong taguan mo sigarilyo, kaya hadlok ka ni pastor? Ginoo ang atong kahadlokan, amen? Pag ato ni pastor, taguin ng basyo sa tanduay, taguin na. Uy, pulos ng mahadlok ka ni pastor, dapat ang atong kahadlokan Ginoo, amen? Dili man ako'y musilot sa imong sala. Nganong mahadlok ka sa ako? Ang Ginoo ang musilot sa imong. Bisan pag di ko kakita, ang Ginoo nakakita. Bisan pag di kakita si pastor, silutan gahapon ka sa Ginoo. No, nangayaw kahadloki si pastor. Ginoo ang atong kahadlokan. Dinhi makita to, fear came upon every soul. Ikaduha makita nato dinhi, RW, primero, relentless in their work. Ikaduha, renowned in their worship. Ang saan ang pulong nga renowned? Sa Bisaya pa, bantugan. Ilado. Amen? Ang New Testament Christians, ang early church, renowned in their worship. Nabantugan sila sa ilang pagsimba. Nga naman, nagsimba sila, nga unsa daw? Fear came upon every soul. Nagsimba sila na ikahadlok sa tanan nga kalag, na ikahadlok sa Dios. Angay giday ta mahadlok sa Dios. A steadfast church, renowned in their worship. Nailhan sila sa ilang pagsimba. I hope, kining atong gamay nga simbahan, I hope mailhan ta sa atong pagsimba. Amen? Mailhan ang tataboy. Adto na sila simbahan, no? I hope mailhan ta. Kusog na sila manganta niya ba? Hindi ko tanong, mailhan tayo na kusog manganta. Ang New Testament Christians, ang early church, they were renowned in their worship. Sa ilang pagsimba na ikahadlok sa Dios. Amen? Fear came upon every soul. Muna, din simbahan, atong ginatry, ngaunta, during sa pag-alagad nato sa Ginoo, during sa wali, walay mag-istorya, walay maglakaw-lakaw, nga matagusa, adunay kahadlok sa Ginoo. Amen? Hindi kung naibata maglakaw-lakaw, at batlungon. Kay Ginoo ang atong gialagad dinhi. Habakuk 2:20. Sa ingon sa Biblia. Habakuk na nasa Old Testament, nasa tunga. Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk. 2:20. Medyo gamay ni nga libro, basin maglisod mong pangita. Habakuk 2:20. The Bible says, but the Lord is in His what? Is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Kristohanon ang Dios, naa sa iyang balaan nga trono. Tuguti ang tibuok kalibutan maghilom sa iyang atubangan. Amen? Nga panahon sa simba, panahon sa wali, maghilom gyud ta. Kay kaning panahon sa wali, ang Dios nakig-istorya nato. Amen? Ang iyang pulong, samtang gabasa ta, ang iyang pulong nakig-istorya nato. Ang Dios. Ingon sa Biblia, ang Dios na siyang balaan nga templo, tuguti ang tibuok kalibutan maghilom sa iyang atubangan. Muna nga din sa simbahan, maghilom ta, maminaw ta sa pulong sa Dios. Din sa simbahan, kung maghimo inyong cellphone, inyo nang i-silent. Oh, keep silence before Him. Kung imong cellphone mo na hinundan, kung madisturbo ka, sunod, manhi ka sa simbahan, i-silent ang imong phone. Para di madisturbo. Basin, while nagwalis pa sa krrrr, krrrr. Pre, kano sa magbayad sa muta, pre? Sa muli pati sa simbahan, singlong, nata. Mana, kung mahimo, i-silent ang phone sa simbahan. Amen?
Kaya makadisturbo na. Keep silence before him. Atong tahuron. Dapat natay kahadlok. Pag abot sa simbahan, dapat natay kahadlok sa Dios. Amen? Ning sulod ta sa balaan nga templo. Bisan ingon ani ning dagway sa atong simbahan, atong gialagad Dios. Bisan ingon ani ang dagway sa atong tigumanan, no? Lapos sa atong pananaw, pero balaan kini nga templo. Amen? Nag-alagad ta sa buhi nga Dios. Wala kang pastor. Wala sa kauban sa simbahan. Nag-alagad ta sa buhi nga Dios. Let all the earth keep silence before Him. Muna i-avoid nato nga during sa wali mag-istorya. Kung naa kay pangutana, pwede ba? Unya na lang na human sa wali. Amen? Maghilom ta. Tubangan sa Diyos. Tahuron o respetuhon nato ang ginagawa. San siguro gitultulan ka, gitabangan ka pag-abli sa Biblia para sa kaayuhan nato. Pero mangutana ka og nonsense, magunsa ka niya magsimba. Hindi na pangutana o magsimba o pagkita na human. Kung sa oras niya, panunggon bagay si pastor, sa oras. Ay kabala ka, mahuman rata karon nga adlaw, di ta maugmaan. Renowned in their worship. Ang New Testament Church, ang early church, nailhan sila sa ilang pagsimba. Sa ilang pagsimba, na ikahadlok upon every soul. Amen? Ang matag kalag. Dili lang kay ang pastor ang nahadlok, dili lang kay ang daan nga membro nahadlok, kundi ingon sa Biblia ang tanan nga naa sa iglesia na ikahadlok sa Dios. Muna pagsulod na to simbahan, atong iyang Lord, tabangi ko nga mamalandong sa imong pulong. Amen? Di ko magpadisturbo karong Ginoo. Focus sa ko sa imong pulong. Pagkanindot sa New Testament Church, renowned. Ang word nga renowned, being widely known. Nailhan sila pag-ayo? Nailhan sa kadaghanan? Ano sa yun? Bantugan, sa Bisaya pa. Nahimo silang bantugan sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Muna nga din simbahan, mahimo, walay maglakaw-lakaw during sa wali, walay mag-istorya, walay mag-cellphone, walay tahuro na to ang Ginoo. Amen? Para lagi din sa Ginoo. Ikatulo, verse number 44. Ay, salamat po nga na dyan. Verse 44. Acts chapter 2 verse 44. Sagingan sa pulong sa Diyos. The Bible says in verse number 44, and all that believed were together and had all things common. Ang tanan nga nagtuo, nagkahiusa. Amen? And had all things common. Unsay naa sa usa, naapod niya. Kabalo mo unsay ilang gihimo din niya, had all things common. Gibaligya nila tanang kabtangan, unya ilang usa para sa tanan. Sold, verse 45, and sold their possessions. So, ilang yuta, ilang balay, sakinan, gibaligya, and goods, and parted them to all men, as every man had need. Gibahin-bahin nila patas tanan, walay lamang. Amen? Dinhi, makita nato dinhi, reliable in their wealth. Kung saan ang word nga reliable? Ang word nga reliable, kasaligan. Amen? Ibaligya na ako niya kung yuta kayo, naglisod si Kwan. Ako ni siyang tabangan, tuyawa kayong espiritu sa New Testament Christian. Sa early church, reliable in their wealth. They had all things common. Unsay naa nako, imuha pod ni. Amen? Kung akong sudan bulad, bulad pod imong sudan. They had all things common. Kanindot sa espiritu sa New Testament Christians.
reliable in their wealth. Kita, reliable ga ta sa wealth gihatag sa Ginoo sa ato? Mahatag ha nato ang ikanapulo? We need to be reliable. Amen? Di nato tikasan ang Ginoo. Kinahanglan na reliable ta sa wealth gihatag sa Ginoo sa ato. Balay. Kanang balay nga gihatag sa Ginoo sa imo. Reliable ba ka? Imo ba nang giampingan? Sakyanan, gihatagan ka sa Ginoo sa sakyanan. Inig ka Domingo, dadun ba ka sa imong sakyanan sa simbahan? O basin to ka sa beach? Dapat reliable ta kunon sa wealth nga gihatag sa Ginoo sa ato. Amen? Reliable in their wealth. Verse number 46. Ay lang maglingi sa orasan ha. Ako rin matanaw. Verse 46. And they, continuing daily. Amen? Wa gyud sila, relentless gyud sila ba? Wa gyud mulurang. Maura gyud. Wa gyud sila mausab. Nagpadayon gyapon matag adlaw. Amen? With one accord in the temple. Tuwa gyapon sila sa templo. Kanang sa sila matug templo? Tanawan yung Biblia. Kanang sa sila matug templo? Daily. Kita pa ni wala. Kapuyan na tani ba? Pero sila kada adlaw sila kasimba. Amen? Kada adlaw kasimba. One accord in the temple, breaking of bread. From house to house did eat. They meet with what? With gladness. Nagakaon sila nga malipayon and singleness of heart. Notice the word. Daily with one accord. Dinhe, makita na to. Resolute in their work. Kung saan ang word nga? Resolute. From the word resolution. Marked by firm determination. Ano siyang word nga resolute? Resolute in their work. Marked by firm determination. Buot pasabot, resolved na sila. Nakadesisyon na sila ba? Resolute in their work. Ang ilang buhat, di nagyod mausab. Amen? Daily in the temple, kada adlaw sila gasimba. Kada adlaw to sa templo, kada adlaw one accord. Og di na gid ni mausab. Bisan pag ingnon nimo nga mausab mo simbahan. Kada adlaw gid mo madto. Di gid ni sila mausab. Amen? Ingnon ka sa imong barkada. Ingnon ka sa imong kauban sa trabaho. Musimba na pud no? Sige ra mo simba. Pero di na gid angay mausab. Amen? Pasig kan sa ka. Buutan kayo ni simba kasi mausab ka. Ayaw gid ko usab. Amen? Resolute. Determination, firm, marked by firm determination, unchangeable, resolved. Nakadesisyon ako. Musimba ko. Bisa kung sa isulti ninyo, malagad ko sa Dios. Amen? Resolute in their work. Kada adlaw sila matutimplo, kantsawan, binuangan. Pero di gid siya mausab. Resolute. One accord, kada adlaw, gantong templo. Kaning word nga one accord, kapila gid ni gibalik-balik din sa Book of Acts. Mga 6 times siguro only in the Book of Acts. Tanawa sa Acts 1:14. Sa ingon sa Biblia, Acts 1:14. The Bible says, this all continued with what? One accord in prayer. Nagkahiusa. Nagkahiusa siya sa diha sa pagampo and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren, o one accord. Dapat sa pagampo, magkahiusa ang Kristohanon. Amen? Sa pagkasimba, magkahiusa ang Kristohanon. Sa pagdaig, magkahiusa ang Kristohanon. Sa buluhaton sa Dios, magkahiusa ang Kristohanon. Kunya kung magkahiusa na ta, di na ta mag-usab. Magpabilin ta nga magkahiusa. Dibasin, sudlan din ta sa yawa, bungkagon na itong panagkahiusa. Ayaw, padayon ta nga maghiusa. Verse 46. Sa last phrase, sa verse number 46, sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 46. Yung pa na sa last phrase, the Bible says, and breaking of bread and from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Notice,
with gladness and singleness of heart. Amen? Nagakaon sila ngaon sa daw, malipayon o tinud-anay nga kasing-kasing. Nindot ka na mukaon ka ba nga malipayon ka? Nakadising na ba ka nga mukaon ka nga di ka malipayon? Biya, huna-huna daw ninyo. Nakadising na ba mo nga kaon mo nga di mo malipayon? Usa man yung sudanan. Kumba, puro sa mga tambok. Ama ka mangita gumba nga di tambok. Nagkaon nga di malipayon. Sila, nagkaon sila nga malipayon. Amen? Wala naghisgot din yung sa ilang gikaon. Tingali bulad. Tingali nagkaon ni sila ginamos. Pero yun sa Biblia, nagkaon sila nga malipayon. Amen? Kasi magkaon mo na yung gulat. Labi pagkatimpla. Mukaon na day ka nga malipayon. Ay, salamat sa nagdala sa gulay. Medyo tabang man pero salamat sa Ginoo. Padungog-dungog diya, asin daghan sa kusina kung matabangan ka. Amen? Mukaon ta nga malipayon. Of course, ang atong pagkaon din sa pulong sa Dios, malipayon ta. Amen? Mukaon nga malipayon. So dinhi makita na to, rejoicing in their way. Napakay kalipay? O basin temporary ra imong kalipay. So, ika-5 dinhi, a steadfast church rejoicing in their way. Na sila kalipay silang dalan. Amen? Kumusta imong dalan karon? Malipayon ba ka? Sa imong trabaho, malipayon ba ka? Sa imong pag-eskwela, malipayon ba ka? Kung wa kay kalipay, mangayo kag kalipay sa Ginoo. Kay naa sayaha ang tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay naa sa pagtuon sa pulong sa Dios. Basaha imong Biblia. Pagampo matag adlaw. Atagan ka sa Ginoo og tinuod nga kalipay. Di man siguro ka madato, pero naa kay tinuod nga kalipay. Daghang dato karon di malipayon. Di fact ang mga dato karon maghikog. Pero kita bisag hapit na ta mamatay kay watay pagkaon pero malipayon gyapon ta. Kay natay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Rejoicing in their way, they eat with gladness and singleness of heart. And then sa verse number 47, sa gingon sa Biblia, first praise, praising God. Nagdaig sa Dios. Amen? Taliwala sa problema, kalisod, nagdaig sila sa Ginoo. Last phrase sa verse 47. Ingon sa Biblia, and having favor with all the people. And the Lord, unsa daw? Added to the church. Kano sa added sa Ginoo sa church? Daily. Kinsa ang gidugang sa church daily? Such as should be saved. Ninduta siguro may tabo ni sa atong simbahan, no? Nga madugangan ang simbahan kada adlaw. Amen? Kutob sa naluwas, dugang sa simbahan. Wow. Katapusan, rewarded in their witness. Wa gyud na sayang ang ilang pag-witness. Ang ilang pagsulti sa pulong sa Ginoo, ang ilang pagwali sa pulong sa Ginoo, wa gyud masayang nga naman. Gidugang sa Ginoo matag adlaw ang naluwas. Kristohanon, a steadfast church. Ang iglesia na dili matarog. Ang ilang kalipay wala mag-usab. Amen? Ang ilang kadasig wala mag-usab. Ang ilang pagbinahinay sa tinapay wa mag-usab. Ang ilang pagampo wa mag-usab. Ano man, nga wa man sila mag-usab. Kay tinud-anay sila nga nangalagad sa Dios. Ngano wa man sila mag-usab? Kay steadfast ang ilang pag-alagad sa Dios. Steadfast. Firmly fixed in place. Steady, constant, dedicated, faithful. Wa gyud mag-usab. And because kanang pabilin sila nga lig-on nga wa mag-usab, they were rewarded in their witness. Sa ilang pagsaksi, ang nasultihan, nadugang sa simbahan. Amen? Pagkanindot, they were rewarded in their witness. So, mga Kristohanon, a steadfast church, balikon nako. Relentless in their walk, renowned in their worship, reliable in their wealth,
resolute in their work, rejoicing in their way, and rewarded in their weakness. Di lang ta maluya, i-reward ra gyud sa Ginoo. Amen? Tingali 5 na gyud ko katuig, sige invite ani akong silingan ba? Sige di siya simba. Ampo lang gyapon. Amen? I-reward ra gyud sa Ginoo ang imong pagsaksi sa iya ha. Ang paghatag nimo gospel tracts, i-reward ra gyud ka sa Ginoo. Pasali ka mundang, pero mundang kawa na. Tapos na. Padayon lang gyud ta. Antod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kung dili pa man galing mo balik ang Ginoo, samtang buhi pa ta, mupadayon ta sa pag-alagad sa Dios. May God bless His holy word. Mag-aawit ta one song. Atong pagtapos, atong awiton. Ang awit nagauluhan, Nearer my God to Thee. Ipaduol ako. Ipaduol ako. Nearer my God to Thee. Ipaduol ako. Atong awiton, verse number 1, dungan sing. Ipaduol ako, Ginoo ko. Bisan mag-antos pa, moduol ko. Ang awit ko kini, ipaduol ako, ipaduol ako, o Ginoo ko. Kung mangit-ngitan ko, masalag o ang akong kalag walay pahulay. Maoy pangandoy ko, ipaduol ako, ipaduol o Ginoo ko. Sa pagpalandong ko sa Ginoo, amen. Bisan sa kasubok, dahil ko siya sa matag panahon, ipaduol ako, ipaduol ako. No, tindog kang tanan, last verse 4. Sa dalan mong Jesus, tuli ko, hangtod dangatan ko, ang himaya mo. Ang awit ko kini, ipaduol
ako ipadul ako o Ginoo ko. Pabilin sa pagtindog, magkampo ta, o Dios, nga labing kamahanan, Ginoo, tag-iya ka sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa kadasig nga imong gihatag sa matag usa. Salamat Ginoo sa tsansa nga imong gihatag kanamo nga nagpabilin pa kami niining adlaw ug labaw sa tanan sa imong mga pulong nga among nadunggan niining atakna. Ang kini nga pulong o Dios magpabilin sa among kasing-kasing ug sa among huna-huna nga magamit namo kini sa matag adlaw nga pagkinabuhi. O Dios, as steadfast church, ang early church sa New Testament, grabe nila kadasig. Wa gyud sila matandog. Wa gyud sila Ginoo matayog sa kaaway, nagpabilin, madasigon, malipayon sa pag-alagad Ginoo kanimo. Lord, akong pag-ampo niining iglesia ay mga problema, kalisdanan, kasubo, pagsulay, nga moabot liguna ang matagusa kanamo Ginoo. Na di gyud matarog, di gyud kami mapukan amahan sa among pag-alagad nga kanimo. Kanunay madasigon, kanunay malipayon amahan nga nagaalagad sa among buhi nga Dios, nga nagatuga amahan sa matagusa nga namo nga panginahanglan. Akong ginapray Lord, panalangini ang mga Kristohanon, ang adunay balatian, hatagi sila Ginoo og hingpit nga kaayuhan. Ang mga naluya, hatagi Ginoo sa kadasig. Ang mga madasigon, dugangi pa Ginoo ang among kadasig. Ug akong pag-ampo o Lord, nga unta hantod sa imong pagbalik, makita nimo kami nga madasigon, nagapadayon niini nga buluhaton. O Dios, dili kini amoa apan imuha kini. Akong pag-ampo Lord, nga makaplagan nimo kami nga may kadasig hantod sa imong pagbalik. Among itugyan kanimo ang tanan, kasalamatan ug lauman kini nga madawat. Pinaagi kang Ginoong Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mayong udto sa tanan.